Hello once again YouTube and welcome to another vlog. Kapag sinabing Boracay, kadalasan ang naiisip natin ay sikat na white beach nito. Pero alam nyo bang marami pang ibang beaches na pwedeng puntahan dito? As a new vlogger, susubukan kong libutin ang ilan sa mga ito gamit lang ang hop-on hop-off bus. Walang private tour, walang rented vehicle, DIY lang. Kaya sana ay samahan at suportahan nyo naman ako sa vlog na ito. Bago tayo magsimula sa tour, quick intro muna tayo sa hop-on hop-off bus or karaniwang tawag nila ay Ho-Ho bus. Maliban sa e-tricycle, this is another way to get around the island. Ito ay island shuttle na umiikot sa main route ng Boracay mula Cagban at Tambisaan Port hanggang Puka Beach. Along the way, may mga designated pick-up and drop-off points sa mga key areas ng isla. Kaya hindi ka basta-basta maghihintay lang kung saan-saan. May malinaw na stops kung saan ka pwedeng sumakay o bumaba. Ang system dito ay simple lang. Hop-on ka sa kahit anong stop at hop-off kung saang stop mo trip bumaba. For this vlog, kumuha ko ng one-day pass worth 300 pesos. Valid siya for 24 hours. Unlimited rides na siya within that period, so pwede kang umulit-ulit ng sakay throughout the day. Operated by Southwest Tours, I believe ang Ho-Ho ay may 12 to 13 bus units na umiikot sa ruta, kaya may movement talaga ng buses throughout the day. Hindi ka totally stranded sa isang stop. May darating at darating na bus at depende lang sa timing. So ang gagawin natin ngayon, susulitin natin ang pass na to habang tayo ay mamamasyal sa 5 beaches dito sa Boracay. Tingnan natin kung gaano kadali mag-island hop at gamit lang ang Ho-Ho system. At para sa ating unang stop, narito tayo ngayon sa Bulabog Beach. Ay naman nandito tayo sa may Bulabog Beach. And this is yung kabilang side ng island. Kilala ang Bulabog Beach bilang isa sa mga paboritong spots ng mga mahilig sa water sports. Pero mukhang wala masyadong gumagawa ng activities ngayon dito. But usually, maraming kiteboarders at windsurfers daw dito na sinasamantala ang malalakas na hangin dito sa Bulabog Beach. Dito rin pala makikita ang isa sa sikat na photo spots dito sa Boracay. Itong leaning coconut tree na ito. Nahiya ako magpa-picture eh. Next time na lang kapag may kasama na tayo. So marami ring hotels at resort sa paligid ng Bulabog Beach. Kaya kung gusto niyo ng mas matahimik na area kumpara sa White Beach, pwede rin itong maging magandang option para sa inyong stay dito sa Boracay. At eto no, nabudol tayo ulit mag-kayak. So hopefully, may maayos na pictures na tayo dito this time. 200 pesos lang daw. So tara. Habang ako'y nagsasagwan at pwede naman mag-video. Oo. Pero cellphone na lang yung pang picture mamaya. Oo, sa inyo po. Ito cellphone. Sige, pasok tayo sa... So sakay na tayo. Sige. Okay lang dito. Ay, apakan nyo dyan. Sige. Magkabila. So ito yung kabilang side ng Boracay Island, no? Itong Bulabog Beach. Pero may mga accommodation pa rin naman dito, no? Ito itong mga to. Pero itong mga to wala na yan. Ito sa taas ng hills yan. Dito. Dito may sunset ba or ano? Dito sunrise. Sunrise, di ba? So, So sunset dito yung sunrise. Kung gusto niya naman, pero maganda naman yung sunrise ba? Oh, pag lalo na pag ganito, pag malinaw talaga pa. Kung punta ka dito, dapat maaga pa. Alright, so that's about it for our quick visit here at Bulabog Beach. And now let's hop on sa Ho-Ho bus para sa ating next stop. Kaya sa Jetty Port? Ay, paport kayo. Sa kabila. Okay, thank you. Okay, salamat. Mali pala. At ayun na nga, sumakay tayo sa maling bus. Kaya tip lang, bago sumakay, i-check muna kung saan papunta ang bus. Ang Ho-Ho route kasi ay may 2 directions. Isang bus papuntang Puka Beach, habang ang isa naman ay papuntang Cagban Port.
Kaya tingnan muna ang signboard or magtanong sa staff bago sumakay para hindi kayo mapunta sa kabilang dulo ng Boracay. Ganda ng manok-manok, sir. And now for our next stop, nandito naman tayo sa Tambisaan Beach. Isa ito sa mga mas tahimik na beaches sa Boracay. Hindi gaanong matao kumpara sa ibang bahagi ng isla, kaya perfect kung gusto mo lang mag-relax at i-enjoy ang view. So yan. So pwede rin namang dito ka mag-stay, no? May mga hotel din naman. Tapos tahimik pa. Dito rin matatagpuan ang Tambisaan Port na minsan ay ginagamit bilang alternate entry point papuntang Boracay, lalo na kapag masama ang panahon at hindi pwedeng gamitin ang Cagban Port. Kaya para sa ilang bumibisita sa isla, dito nagsisimula ang kanilang Boracay experience. Grabe yung kulay ng tubig, oh. Wala akong masabi, di ko ma-describe dahil napakalinis, napaka-clear. I don't know. At mula sa Tambisaan Beach, itutuloy natin ang ating Hoho adventure. Sakay ulit tayo ng bus at this time papunta naman tayo sa New Coast, which apparently nasa may dulong part ng isla sa Hilaga. Ang Boracay New Coast ay isang malaking township development sa hilagang bahagi ng isla. Pagdating pa lang dito, mapapansin mo agad na iba ang atmosphere kumpara sa ibang bahagi ng Boracay. Mas kaunti ang tao, mas tahimik ang paligid at syempre ang ganda rin ng beach dito. Mula rito sa New Coast Beach, matatanaw mo rin ang isa sa mga kilalang attractions sa lugar, ang Keyhole. Yan o, ang Keyhole. Mukhang malapit lang naman kaya samahan nyo ko, lakarin na lang natin at tingnan natin ito ng mas malapitan. So mukhang mahaba-habang lakaran nito, ah. Pero okay lang yan. Gita, sa anong lakad, diba? Trip naman lagi nating lumakad. Alright, sakay na ulit tayo ng Hoho bus dahil magtutungo naman tayo sa Puka Beach. So, from the drop-off point, may maikling lakad pa tayo, no? Mga 300 meters bago makarating sa Puka Beach. At ito na, nandito na tayo sa Puka Beach. Isa ito sa mga pinakasikat na beaches dito sa Boracay at madalas na kasama sa mga island tours. Mas tahimik ito kumpara sa White Beach at mas natural ang itsura ng paligid. Kilala rin ang beach na ito sa mga puka shells na dating makikita sa baybayin. Dito hinango ang pangalan nitong Puka Beach. Ibang klase rin ng beach na ito, sobrang ganda. Pagdating pa lang, napawaw na talaga ako kasi ang linaw ng tubig, ang ganda ng kulay ng dagat at ang lawak ng shoreline. Kahit medyo sikat na tourist spot ito, may feeling na may feeling pa rin na mas relax at mas laid back kumpara sa ibang beaches dito sa Boracay. May bayad ba yung mag-stay dito kaya? Wala naman. Bakante itong mga to? Itong ano po? Opo, bakante po yan. Ngayon, Bakit? bakante. Pwede mag-stay dyan. Okay. Order lang kayo ng drink. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa Puka Beach, pwede kang gumamit ng mga beach mats at duya, no, na nakasetup sa tabi ng beach. So, ang catch lang, kailangan mo lang bumili ng kahit anong drink sa mga local vendors dito. So, support na rin natin sa kanilang kabuhayan habang Magkano nag-enjoy po yan? tayo dito sa Puka Beach. 200? Oo. Oh, sige. Tama na yan. At nakilala ko rin dito si Tatay Abe.
isa sa mga local vendors dito sa Puka Beach. So habang nagpapahinga ako at ini-enjoy ang view, nagkaroon kami ng chance na magkwentuhan. So isa rin siguro yon sa mga bagay na nagugustuhan ko sa pagta-travel. Bukod sa mga lugar na napupuntahan mo, may mga tao ring nakikilala at kwentong naririnig along the way. So dito muna tayo ngayon sa Puka Beach since lunch break naman, and nag-lunch naman na tayo dun sa may tindahan, tapos bumili tayo ng soft drinks kay kuya dito para lang makapag-stay dito sa lugar na to na wala namang bayad, pero syempre para matulungan si kuya, nagtitinda siya ng iba't ibang drinks. Sa ngayon, I think masasabi kong ito ang pinaka nagustuhan kong spot sa lahat ng napuntahan ko sa trip na ito. Pero hindi pa rito nagtatapos ang ating beach hopping adventure. Kaya tara, iwan muna natin ang Puka Beach at samahan niyo ako sa susunod nating destination, ang Ilig-Iligan Beach. Pero bago natin marating ang beach mismo, may kaunting adventure muna. Mula sa drop-off point ng Hoho Bus, kailangan pang maglakad ng mga 20 minutes papunta sa Ilig-Iligan Beach. So mukhang mapapabilang tayo sa cardio sessions ngayong araw. Hello. 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 Hi. Hala, saan na yung beach? Dead end na to. May daan ba rito? Nakakatakot yung mga aso. Naligaw tayo. Ang dami pang aso dun. So napunta ako dun sa isang private property na parang industrial site. So di ko to napansin. Dumiretso ako eh. Anyway, sige, tuloy pa natin. Ang masasabi ko lang, sulit naman ang pagod. So ang Ilig-Iligan Beach, isa ito sa mga mas tahimik at hindi dinarayong beaches sa Boracay. Kumpara sa White Beach at kahit sa Puka Beach, mas kaunti ang mga tao rito kaya mas peaceful ang atmosphere. Kaya naman kung naghahanap kayo ng lugar para mag-unwind at umiwas sa mga tataong tourist spots, magandang option din ng Ilig-Iligan Beach. Hindi man ito kasing sikat ng ibang beaches sa Boracay, may charm itong siguradong ma-appreciate ng mahilig sa tahimik na beach experience. So nandito na tayo ngayon sa may Ilig-Iligan Beach. Hindi kagaya ng mga, hindi katulad ng mga ibang beach na napunta kami. Talagang walang masyadong tao. So kung gusto mo ng tahimik na lugar, pwede ka rito. Di ko lang sure kung may mga accommodation, pero for sure na accommodation ng mga. Tsaka yung papunta kasi dito masyadong malayo. And that's about it for our Boracay land trip gamit ang hop-on, hop-off bus. Kayo, anong beach ang pinaka nagustuhan ninyo? Comment down below at sabihin ninyo kung alin ang paborito ninyo. At kung nag-enjoy kayo sa vlog na ito, don't forget to like and subscribe para makasama ko kayo sa mga susunod nating trips and adventures.